Paalala ng mga doktor, hindi kailangang may malaking sugat para makapasok sa katawan ang bakterya na nagdudulot ng leptospirosis. Kaya payo nila sa mga lumusong sa baha, magpakonsulta agad para mabigyan ng gamot. May paalala rin ng mga doktor sa tamang pag-inom ng gamot na doxycycline. May unang balita si Jamie Santos. Talagang mataas ang tubig. Tuloy ang buhay kahit palubog sa baha ang ilang lugar sa bansa. Kaya di maiwasang lumusong sa banta ng leptospirosis. Gaano nga ba ito kadelikado? Ang incubation ng leptospirosis naabot mga 2 to 4 weeks kasi bago lumabas. So kung hindi siya maagapan, hindi siya mabigyan ng prophylaxis o yung gamot na ma-prevent na mag-infect sa katawan, pwede pumunta dun sa dreaded complication ng kidney failure. Hindi rin kailangang may malaking sugat para makapasok sa katawan ng bakterya na nagdudulot ng leptospirosis. Any small break sa skin, any small na sugat sa skin, pwede pumasok ang leptospirosis. Problema kasi, hindi niyo makita yung mga maliit na sugat sa balat. So posible pumasok pa rin siya basta ma-expose kayo. Kaya kung hindi maiiwasang lumusong sa baha, mahalagang mag-ingat at gumamit ng sapat na proteksyon. Kaya pinakamainam pa rin ang pag-iwas sa baha. Kung napilitang lumusong, magpakonsulta sa doktor para malaman kung kailangan ng prophylaxis o gamot para makatulong na maiwasan ng infection. Kasabay nito, paalala ng mga doktor, hindi dapat basta-basta iniinom ang doxycycline. Kung may bukas na sugat o nakalunok ng tubig baha, maaring kailanganin ng ibang gamutan kaya dapat munang magpakonsulta sa doktor. Bawal ang doxycycline sa mga buntis o posibleng buntis. Hindi rin ito dapat ibigay sa mga bata nang walang payo ng pediatrician. Maari rin itong magdulot ng matinding acid reflux at heartburn, kaya hindi dapat agad humiga matapos uminom. Dapat ding maglaan ng 2 oras na pagitan sa pag-inom ng doxycycline at pagkain o pag-inom ng gatas at iba pang dairy products. Posible rin itong magdulot ng yeast infection sa mga babae na maaaring magdulot ng pangangati o iritasyon. Ito ang unang balita. Jamie Santos, GMA News.